Hi everyone, I'm Bu. And I'm Deb sa Campus Kitchen. Ngayon ay magluluto kami ng napaka-espesyal pang-holidays na Pagkain, ulam, na pang-potluck. Oh, Di ba? pang-potluck. Pang-potluck. or pot blessing. Yes. Kunwari, may birthday tayong pupuntahan bukas. O di, yan ang pangregalo natin. At saka, syempre, itong lulutuin namin ito, swak na swak ito sa mga taste buds ninyo. At saka, i-remake lang namin ito na mas mabilis ang pag-share namin ngayon. Ito ay tinatawag na Patatim. Ito ang kanyang mga ingredients. Ito po siya. yan. Pakita mo, yan ang ating... XL po ang aming nabiling pata. Pero, pinachop na namin dahil siyempre, mahirap iluto ang buong XL na pata. Ito po siya. Kung pagsamasamahin natin, ay may gitna. Almost 2 kilos siya. Ayan po siya. Ang laki. Ayan, ang ating pata. Okay. Ang first step natin gagawin ay, siyempre, nalinisan na po itong mabuti ang ating pata. Ngayon, ilalagyan natin ng salt at flour bago natin i-fry para hindi po manalamsik sa atin. Okay po, start na natin. Ito po, lagyan natin ng asin. Yan, para mas malasa. Para manuot ng kanyang lasa. Yan. At lagyan natin ng flour. Bakit lalagyan mo ng flour? Para nga hindi siya manalamsik at saka yung kanyang flour, yun ang magsisilbing parang sauce na masarap. Ito po siya. Pag mainit na mainit ang ating frying pan, doon natin siya ilagay. Okay, start na muna natin. I-salt muna natin siya at lagyan ng flour. I-remake lang natin itong patatim na to. Kasi yung dati nating patatim, masyadong mahaba at saka parang hindi yata... Malabo na siya kasi Oo. live yun. Ngayon, i-remake namin para sa inyo, para clear naman, para sa mga parating na holiday. Okay. Mainit na ang ating oil. Yan. Okay? Oh, lapit mo na. Okay. Takpan mo muna. Yan. Kailangan natin siyang baliktarin. Yan. Pag golden brown na, yan ang tamang kulay sa pagluluto ng patatim, sa pagprito. Ito na po ang naprito nating pata. Ngayon, gisa na natin para mag-start na tayo sa patatim. Sa pinagprituhan, doon din natin siya igigisa para mas masarap siya. Kasi meron siyang mga natirang mga anong tawag dito? Natirang mga balakubak. Yan ang magsisilbing flavor. Okay. Okay, maggisa na tayo. Sige na, ilagay mo na dito. Start na po natin sa ating Yes. garlic. Ayan. Gamitin natin ang ating paboritong sandok. Ayan. Kasing edad ko na yan. Yan, sibuyas. Magiging flavor po yung yung pinakatutong nung pata. Ayan. Igisa rin natin ang ating herbs or ang ating laurel or oregano. Okay. Kalalagay pa lang, nangangamoy na. Tingnan mo naman yung aroma ng mga herbs. Lagay na natin ang kanyang oyster sauce. No need to add sugar kasi ang ating oyster sauce ay matamis na. Ayan, igigisa-gisa lang natin yan. Next. Ang ating toyo. Ang ating whole peppercorn or
pamintang buo. Mga konting suka lang. Hindi kailangang maasim ng patatim. Konti lang. Pampaalis ng lansa. Okay, bayaan muna nating ni sangag-sangag ang kanyang mga flavors. Di ba kailangan merong star anise? Kung wala tayong star anise, ano ang alternative na ilalagay natin? O ito, maghahanap ako ng star anise na nangadurog-durog sa ating pantry. Ito, meron pala. Asan? Ayan. Bakit ilan lang? Dapat madami para mas malasang Ito lang ang ilalagay natin. Kasi dadagdag pa tayo ng kanela. Oh, sabihin mo yung kanela. Ano bang kanela? Ang kanela ay Ang kanela po ay ito ang cinnamon bark. Kung maalala nyo yung cinnamon powder, ito po yung kanyang bark. Pag giniling ito, magiging cinnamon powder. Lagyan po natin kanela. kanela or cinnamon bark. Yan. Mabagsik po ang lasa nun kahit konti lang. Yan. Oh, ayun, nangamoy na kaagad. Tingnan mo, kabilis mga moy. Yung aroma talaga ng patatim, andyan na. Oh, lagay na natin yan. Lagay na natin ang ating pata. Diba? Sige, iayos natin. Higa. Mahiga ka. Lagyan na natin ng madaming tubig. Yan. Ito po, palambutin na natin. Yan. Hayaan natin siyang kumulo dyan hanggang lumambot. O kaya, kung nagmamadali kayo, pressure cooker ang gamitin nyo. Tayo ba? Dito lang o mag-pressure cook tayo? This time, patagalin natin para lalong masarap Yes. ang kanyang pagkalambot. Mas malasa, paghayaan lang natin dito. Okay. Kung mas masipag kayo, iluto nyo sa uling. Mga 2 hours, pwedeng-pwede na. Oo nga, mas masarap yun, di ba? Mas malambot. Ay, kailangan ng patatim, makita mo yung nanginginig sa lambot. Ayan, doon na masarap. Tsaka yung mapapalabas mo yung mga collagen ng pata. Okay. Ito po, hintayin natin kumulo. Pag kumulo na, hinaan natin to low fire. At maghintay tayo ng mga 2 or more hours. Kasi alam nyo naman ang pata, medyo matagal ang pagluluto niya. Magtiyaga tayo para mas masarap ang ating patatim. Okay? Let's wait. Ito na. After 2 hours, ang lambot na. Ngayon, ilagay na ang banana blossoms. Ito ay magbibigay din ng flavor kaya masarap ang ating patatim dahil napaka-flavorful nito. Ilagay din natin ang carrots na nagbibigay ng ganda dahil sa kanyang kulay na orange. Pag medyo malambot na ang carrots, next na isama natin ang Chinese cabbage o wombok. Huwag nating i-overcook ang gulay. Dapat iserve natin na crisp ang ating mga gulay. Ang last nating i-add ang chicharo na may tamis at may lutong pagkakainin mo na ito. Add seasoning to taste. O di ba? Napakagandang ihanda nito sa mesa. Sigurado manlalaki ang mga mata ninyo sa sarap. Oh, ayan. Maamoy pa ng mga kapitbahay nyo ang niluluto nyo at baka mag-order pa sila sa inyo. Debs, tikman mo na kung masasatisfy ang taste buds mo. Perfect. Napakasarap ng niluto natin ito. Okay, sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon.
Please, like, share, and subscribe. At O Campus Kitchen. thanks for watching. We love you. Bye!